unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed, and just recently a drug den was raided within the Malacañang complex. We saw the biggest voluntary surrender of more than 1 million drug users and personalities, which is a feat that has never been seen in the country's history. 1.6 million po ang sumurrender. First 6 months po ito. Kulang na kulang nga po yung mga lugar, no, kung saan sila magsusurrender. Nagkulang po ang mga preso dahil sa dami po ng nagsurrender. Nagsurrender po sila dahil sa paniniwala nila na seryoso po ang war against drugs ni Pangulong Duterte. Ako po'y nakulong. Ako po'y nabuhay kasama ang mga kriminal sa Pilipinas. At kilala ko po ang underworld. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Zelda. Dito po ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Ganun sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Actually, butata po si Abante kay Davila. Pero ang mas malalim po nito, nalantad po nila yung mga investigation. Kaya pala ganun, no? Kaya sila karamihan pala, no? Sa hinuha lang natin. Sa nakita natin na attitude nila. Kasi parang normal lang sa kanila kung i-deny nila, no? Parang sanay na sila. Hindi naman kami. Hindi naman namin siya dinidiktahan. Kinausap lang namin. Iba po talaga pag yung mga hindi abogado, nagtulong pa sila, nag-press con eh. Yan talaga, no? Sana, kung matagal na kayong mga congressman, no? Kahit hindi kayo abogado, pwede po yung pag-aralan yan, no? Yan po, butata, si Abante kay Davila, pero nilantad niya yung buong... Ngayon, may duda na tayo sa buong Quadcom investigation at may duda na rin tayo sa lahat po ng investigasyon nila dyan sa Kongreso, no? Lacson, nako, napakamalas mo naman Lacson, no? Yung pag-aalaga mo na, alam mo, yan, lumabas na yung pagiging anti-Duterte ni Lacson. Alam nyo, yung paulit-ulit ako, alam ko marami po na mga pro-Duterte kasi alam nyo naman, di ba? Si Pangulong Duterte, alam naman natin na yung tapang niya, yun yung hinahanap eh. Siyempre, naghahanap din tayo ng mga kandidato na parang si Duterte rin. Okay po yan. Yung nangyari po na nilantad ni Lacson yung sarili niya. Hindi na mahirapan si Badong. Kusa na siyang nagsunog ng sarili niya. Kasi ang dami pong pro Duterte na nahahatak to si Lacson. Kahit papaano kasi na, di ba?
ang instance niya parang hindi siya kasama dun sa mga anti-Duterte. Minsan parang nakakabilib pa yan, pero siya na rin po. Hindi na po ang mahirapan si Badong. Hindi na kinakailangan siraan. Siya na rin po ang naglaglag sa kanyang sarili. Kasi aminin natin na tindi. Sila ni Tito Soto, maraming buboto sa kanila before na umepal siya rito. Si Lacson, maraming buboto, pakiramdam ko, ng mga pro-Duterte. Yan kaya ako nananawagan na straight tayo. Kasi baka makapasok yung mga katulad ni Lacson, katulad nila Tito Soto. Buti na lang. Nagpakilala na siya ay anti-Duterte. Kaya alam nyo na ngayon, no? Alam nyo. At syempre pa, ang pinakamalaking anong tawag dito? Attack dog. Ayan, gumana na naman. Si Quezzo, Waiter Escudero. Alam mo, ako, tansya ko ang tansya ko dyan, plano nila yan, di ba? Ito, plano nila tong, yung investigation on war on drugs. Masyado yung in-underestimate si Bato, lalong-lalo na si Senator Bato, no? Ang sa tingin nyo, kayang-kaya na yan, ang mga, kumbaga, panggulat yung mga guest nila eh. Yung una nilang mga pinatawag, panggulat, talagang eto na yun, kumbaga, todohan ka agad eh. Shell Jokno, Laila de Lima, tapos si Coco Pimentel ang ano rin sa kanila, anti-war on drugs din, lahat, no? Tapos sa kabila lang, si Bato lang, tsaka si Duterte. Tansyado kasi siguro ni Chis, kayang-kaya ni Coco Pimentel, ni Laila de Lima, nila Ontiveros, etc. Yan ang maling akala. Tapos naghabol si Chis. Napagalitan ka na naman ba ng amo mo, Chis? Napagalitan ka na naman ng mga amo mo. Bakit wala ka ron? Bakit hindi mo hinawakan? Siyempre, di ba? Kaya hindi siya namuno dun sa investigation. Kunwari Senate President talaga. Na hindi siya makikialam. Alam mo, ang problema sa iyo, Chis, simula pa lang na investigation, bakit anti-war on drugs ka agad? Bakit ang bias mo kagad kitang-kita na? Isang araw pa lang yung investigasyon, no? Anti-war on drugs ka kagad, anti-Duterte ka agad. Grabe talaga. Alam nyo na, pag waiter, wala kang delikadesa. Yan po ang mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Kung ano na lang po nauna rito sa kodigo ko. Ito po, butatang-butatan, no? Hindi makapaniwala si Karen Davila. Alam nyo, dapat, no? Yung pagbisto sa inyo na ni Colonel Grijaldo, no? Yung binisto kayo sa Quadcom, si Abante, tsaka to si Dan Fernandez. Instead na manahimik kayo, planuhin nyo, ang treatment ng dalawa na to, ang tatalino nila no? Si Dan Fernandez, tsaka to si Abante, feeling nila super tatalino sila. No? Pa-interview agad. Hindi muna kumonsulta sa abogado, no? Na ano yung mga baka mali yung ginawa talaga nila. Wala silang ideya. Kala nila kaya nilang itokis eh. Hindi pumayag si Karen Davila, no? Ang ganda ng interview, natuwa ako. Paminsan-minsan natutuwa ako rito kay Karen Davila eh. Bukod sa maganda na. Hindi, may mga topics siyang ganito yung hindi niya matiis, no? Yung hindi siya papaya, kumbaga kahit papano yung mga reporter na yan, hindi naman talaga makakatiis din niya na harap-harapan. Sinabi ni Grijaldo, miniting sila. Wala nakikita si Abante at si Dan Fernandez na mali sa ginawa nila. Dalawa lang yan eh, no? Dalawa lang po kung bakit wala silang nakikitang mali sa kanilang ginawa. Una, hindi talaga nila alam. Ikalawa, sanay na sila. Sanay sila na lahat ng mga hindi lang nila minsan ginawa to. Alam mo, nakasanayan mo na. Hindi mo lang minsan ginawa. Pero, hindi rin ako abogado. Kaya lang, obvious naman. Testigo niya yan eh. O hindi nga testigo, resource person. Kaya kayo nag-iimbestiga
'Di ba? Para mapalabas ninyo ang katotohanan. Tapos umamin kayo na private. Kayo ay kinausap ninyo yung titistigo sa private. Siyempre, i-deny nyo na. Pero i-deny na. Ang problema, pati pag-deny nila, ang dinideny nila, yung ginigipit nila si Colonel Grijaldo. Yun na nga yun eh. Ano yung purpose? Di ba? Ano ba mga grade 3 ba lahat ng mga Pilipino sa tingin nyo? Sa tingin nyo, hindi marunong mag 1+1 yung mga Pilipino? Yung sinabi ni Grijaldo, mas makatotohanan kaysa sa sinasabi nyo. Hindi nyo ginipit. Hindi nyo gustong impluwensyahan. Pinakita nyo, ito yung ano ni Garma. Ngayon, nagbubuhol-buhol kayo, sinasabi nyo, sila yung gustong makipag-usap sa amin. Si Garma yung gustong makipag-usap. Si Garma ba at si Grijaldo pareho? Sabi nga, magkaklase. Ayaw ni Grijaldo. Ang pakiramdam niya, no? Siya, PMA ba si Grijaldo? Hindi ko na matandaan kung PMA siya. May mga honor yan, mga opisyal ng, ano yan, yun naman talaga ang treatment nyo sa mga opisyal ng Quadcom. Yung officer, grabe po kung mag-ano yan. PNP Academy, grabe po kung tignan nila yung sarili nila. Mataas po yung tingin sa kanila ng mga pinamumunuan nila. Pero ang tingin nyo, kayang-kaya nyo yung mga police officer na diktahan. Alam nyo po, hindi po direkta. Yung pang-i-impluwensya po sa isang testigo o sa isang resource person, hindi po yan lang sabihin na sinabi ko ba sa'yo na pinapirma ba kita? Hindi naman po ganun eh. Sapat na yung miniting nyo siya ng private. In the first place, bakit nyo siya imi-meeting ng private? Kaya ako kay Pangulong Duterte, yung Garma, buhat nung nahawakan ninyo. Tapos umiiyak nung nagsasalita. Ang dami ng duda ngayon sa Quadcom dahil sa ginawa nyo. Hindi nyo makitang mali yun. Wala kayong nakikitang mali. Yung resource person, bawal impluwensyahan yan. Lahat ng testigo, bawal impluwensyahan, lalo na kung kayo yan. Hindi naman daw sila korte. Nakita nyo yung mga paliwanag. Na kesyo-kesyo, hindi naman sila korte. Eto huling-huli sa abante rito. No? Hindi madami, hindi lang po, Ma'am Tesrinon, hindi lang po yung tinatakot na contempt eh. Iba po yun eh. Pag ikaw miniting ka ng tapos ino-operan ka, hindi po kinakailangan na o-operan kita na magiging general ka. Hindi po eh. Yung mga pahiwatig, sapat na yun. Matupad man o hindi. Di ba? Ilang taon ka pa ba sa serbisyo? 4 na taon pa. Pwede ka pa maging general yan. Mga tipong ganun, suggestive. No? Dalawa yung hindi lang po negative yung pamimresyon. Pwede ka ring ma-pressure na gaganda pala kinabukasan ko. Ito lang, ika-corroborate ko lang. Tandaan nyo po, walang bigat yung sinasabi ni Garma kung wala po magko-corroborate sa kanya. Ngayon, lahat po na magko-corroborate kay Garma sa mga ginawa ni Garma, sa mga maski yung testify ni Garma, questionable na sa mga tao kasi nakita, hindi nyo naman dininay. In fact, inamin ninyo, napakahusay yung dalawa ni Dan Fernandez. Akala nyo, nasa Congress kayo na pag tumutol kami, makukontempt nyo kami. Nasa labas kami ng Congress eh. Malaya kami makapag-isip eh. Kaya namin i-1+1 yan eh. Di ba? Ang pinahamak nyo, yung buong Quadcom. Talagang yung kredibilidad ninyo sa pag-iimbestiga. Ibig sabihin, wala silang nakikitang mali na kinakausap nila yung mga resource person. Kahit ba sabihin nyo, hindi nyo dinirektang pre-measure eh. The mere fact na kinausap nyo ng private, may intention kayo. Huwag nyo sabihin, bakit nyo kinausap? Wala lang, trip nyo lang. Anong trip? Hindi trip yan. Kaya, gusto nyo pasamain lang yung mga Duterte, pero mas kapanipaniwala yun dito mas kapanipaniwala dito sa Senate. No? Okay din yan eh, yung ginawa ninyo, pa-interview kayo ng pa-interview. Bakit saan ba mahuhuli yung mga isda, di ba? Nahuhuli ang mga isda sa lambat. Nalambat ka. Eto,
Eto nakakatawa si Dan Fernandez. Huling-huli na nga kayo na may ginawa kayo, kinausap ninyo si Grijaldo. Pumalag yung gusto nyong magsinungaling, no? Pumalag. Tapos eto pa sasabihin ni Dan Fernandez. I'm appealing to the sense of delicadeza since based on numerous pieces of evidence of our Quadcom committee as unearthed in his comprehensive inquiry into the anti-drug campaign of the previous administration, they are the principal implementers of the brutal campaign against drugs. We believe that the inquiry will be tainted if Senators De La Rosa and Go continue to get themselves involved in it. Ang talino mo talaga, Dan Fernandez eh. Kayo ang direktang inaakusahan ni Grijaldo na pinipressure nyo siya para i-corroborate yung testimonya ni Garma. Tapos ikaw pa yung magganang manita sa Senate. Una, hindi ka miyembro ng Senado. Wala kang karapatan na pakialaman. Kami nga dapat manawagan sa iyo na umalis ka na diyan sa Quadcom dahil putya pag ganyan na iba talaga yung mga politiko dito. Pinagtatanggol pa nila na wala silang ginawa. Kaya tainted na yan. Kayo ang tainted. Hindi yung Senate. Nagsisimula pa lang. O, balikan lang natin to si Abante. Ngayon, ang sinasabi ngayon, eto sabi to ni Abante yung sinasabi niya na hindi raw kapanipaniwala yung sinasabi ni Grijaldo. Paano ka naman maniniwala sa isang killer? Sabi ni why would someone believe the testimony of a killer? Talaga, Abante? Panay ang tumistigo sa inyo, panay, di ba? Yung mga bumira sa 3 drug lord. Ano ba yun? Manghihilot ba yun? Yung nag-testify na sila yung tumira sa mga drug lord. Hindi rin namin paniniwalaan dahil depende. Pag killer, kaya nga yun Abante, di ba? Ikaw, sa bibig mo na rin na nagmula. Paano mo paniniwalaan yung mga killer? Paano mo paniniwalaan yung mga ganyang uri ng testigo? Bakit ang mga testigo nyo panay ganyan? Bakit yung mga testigo nyo panay involved dun sa krimen? Di ba? Yung mga pinagbibintangang involved, una, pinagbintangan nyo muna si Garma. Galit na galit kayo kay Garma. Kino-contempt nyo. Nung bumaliktad si Garma, maawa naman tayo kay Garma. Bigla nakakaawa na si Garma. Pag kumampi na sa inyo, nakakaawa na, nakalimutan nyo na buhol-buhol na po talaga. Pati salita ko, buhol-buhol na rin. Alam niyo, nag-uunahan sa utak ko, mas mabagal yung bibig ko kaysa sa utak ko. Nakarating na ako sa mga pasikot-sikot, kaya nagkagulo na eh. Sa madaling salita po, tainted na yung Quadcom na yan. Hindi sa kagagawan ng mga testigo, kundi kagagawan mismo ng mga miyembro nyo. Akalaan nyo bang makipag-usap kayo? No? Makapag-usap kayo sa mga ayaw naman makipag-usap? Nag-request daw si Garma. Si Garma nag-request. Si Grijaldo ba nag-request? Hindi naman nagre-request si Grijaldo. At marami pang iba. Sa madaling salita, nawili kasi to si Abante. No? Dahil akala niya lahat ng media kakampi nila. Pa-interview nung binabanatan nila sa Inday, kakampi nila lahat ng media eh. Pero ngayon, alam niyo po ang maganda rito, ang dami na pong media bumabaliktad na eh. Napunan niyo ba? Buhat po nung pumalpak na naman dito sa Bagyo. Ang dami na pong pumupuna ng mga kapalpakan nitong administrasyon na to. Kasi hindi habang panahon kayong sasaluhin ng media. Tandaan nyo, meron din silang pinoprotektahan na hanap buhay. Kasi pag inayawan sila ng mga tao rin, nare-realize nila yan eh. Bumababa po yung mga naniniwala sa kanila. Kung balita ang pinagkikitaan nyo tapos bumababa yung tiwala sa inyo, wala na mag-advertise talaga dyan. Hindi naman bumaliktad na agad. Ibig ko sabihin, mayroon na silang semblance ngayon na pagpapakita sa tao na parehas kami. Hindi, dati talagang all out eh. Hanggang sa panahon ni yung kay BP Sara eh. Talagang antay sila lahat sa kay BP Sara eh. Pero itong very obvious, no? Yung very obvious na, isa pang problema nyo sa... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito?
please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman